Okay, good guys, no, mayroon tayong gagawin dito na Toshiba. So, ang error nito guys, E74, no? So, kapag E74 guys, ang Toshiba, ang laging problema niyan, ayaw umikot yung motor, no? E74 error yan. So, ang naging issue diyan minsan gearbox, motor, capacitor. So, dito guys, ang ginawa namin dito, tinject namin to. So, ang naging problema nito guys, ngat-ngat ng daga, no? Yung wire ng capacitor guys, nangat-ngat ng daga, no? So kaya nagkaroon siya ng E74. Kaya tandaan nyo guys, kapag E74 yung isang Toshiba, ang laging issue niyan, yung gearbox minsan naglalak na, hindi na umiikot, no? Tumigas na, nasira na yung gearbox. Minsan naman, tulad nito, yung capacitor niya guys, putol yung connection. Kaya nagkaroon yan siya ng E74 error. Hindi niya mapaikot yung pinaka motor or gearbox, no? So ang A74 guys, pwede niyo yan sa i-reset, no? Pag lumabas yung A74 kasi, pwede niyo yan sa i-reset, no? So, ang pag-reset niyan guys, ang pipindutin nyo lang, preset, set course, no? Ito, preset, set course. Yung tatlo na yan, long press nyo lang yan, hanggang mawala yung pinaka-error, no? Ganun po ang pag ano yan, long press nyo lang yan, hanggang mawala yung A74 na error, no? So, ganun po ang pag-reset niyan. Kasi guys, kapag lumabas yung A74 na yan, pag hindi nyo yan sa i-reset guys, kahit anong gagawin nyo, lalabas yan. So, ang gagawin nyo sa i-reset nyo sa yung preset, set, at saka course, yun yung isabay-sabayin yung pindutin hanggang mawala yung pinaka-error. So, ito guys, ang issue dito sa ginawa namin, ang capacitor niya guys is naputol. Kaya wala na siya, hindi siya umiikot, umuugong lang, no? So, lumalabas yung A74 guys, ang issue niyan, gearbox, capacitor, o yung motor, no? Yun lagi ang problema niyan, no? So, kung wala yung capacitor, mag-A74 yan. Pag nag-stop yung gearbox, nag-A74 din yan. Ngayon, pag umingay ang inyong washing machine, dumadagungdong pag nag-spin, tapos lumalabas yung A74, matik yan, gearbox problema niyan, double check nyo, naglalak yung gearbox, no? So, yun. So, tips ko lang doon sa mga baguhan, no? Para hindi kayo maligaw kapag lumabas yung E74 pagdating sa Toshiba, no? So, ito guys, ang naging issue nito guys, yung capacitor lang, no? Kaya nagkakaroon siya ng E74 na error. Nangat-kat ng daga yung wire ng capacitor, kaya ang nangyari, hindi siya iikot kasi nga wala na yung pinaka-capacitor niya, kaya nagkakaroon siya ng error, no? So, yan, at least nagbigay tayo ng idea guys para doon sa E74 error, kung ano dapat ma-check kapag nagkaroon siya ng A74. Okay, thank you.